nga daw po ng tinatawag na na silent kudeta. Ang silent kudeta, sumusunod pa rin sila sa kanilang sinumpaang tungkulin, sumusunod pa rin sa nasasaad sa konstitusyon ang mga Armed Forces of the Philippines, ang mga PNP at mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, pero sa kanilang kibuturan po ba yun? Yung sa kanilang puso at isipan ay hindi na po nila suportado si Bongbong Marcos. Kaya lang, dahil sila nga ay nasa serbisyo, ay pinoprotektahan po nila kung anong sinasabi ng konstitusyon. Pero yung boto po nila, nakita po natin na ang suporta po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ng maraming mga pulis, yung nga po, yung mga absentee voters na yan, na ginabibilangan ng mga kawani ng gobyerno na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sa AFP, pulis, mga medical practitioner na nasa ating gobyerno, yan po mga kareaksyon ng kanilang sagot sa gobyernong Bongbong Marcos. Ayan, kaya mga kareaksyon, tama yung sinasabi ng mga eksperto na ayaw na po ng kudeta, ayaw na po ng people's power ng mga Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ng mga pulis, ng mga sundalo. Ayaw na po nila ng people's power at ayaw na nila ng kudeta. Tama po yan, pabor po tayo dyan. Pero may mga nagsasabi, katulad po ni Sal Panelo, sinasabi niya na kapag nakita na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nakita na ng mga pulis, mga militar, mga anuman yan, na may hawak ng armas, nakita na ang taong bayan na lumabas, magwelga, magmarcha upang patalsigin si Bongbong Marcos, wala di umanong magagawa ang mga Sandatahang Lakas ng Pilipinas, wala silang magagawa kung hindi suportahan ang taong bayan. Kaya dito mga kareaksyon, nakikita po natin dito kung totoo ang sinasabi ng boto ng mga LAV o Qualified Absentee Voters na nanggaling sa hanay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kapulisan, mga medical practitioner, engineer, whatever, na nanggaling po sa gobyerno natin, yan po ang sagot. Kaya naman, mga kareaksyon, hindi po ngayon ikaila ng presidente ni Bongbong Marcos, hindi niya maikaila ngayon na ang suporta ng taong bayan at suporta ng mga silent, yung tinatawag natin dyan, silent kudeta ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, hindi maikakaila ni Bongbong Marcos na natataranta na po sila, mga kareaksyon. Hindi na niya alam kung tatanggalin niya lahat ng kanyang gabinete at wala naman talaga siyang tatanggalin kung hindi si OSG, si Menardo Guevara, na hindi sumunod na ipagtanggol ang gobyerno laban sa pagpapadala sa Pangulong Duterte sa Dahig, at tinayuan po ni Menardo Guevara na ang Pilipinas ay hindi na po sakop ng ICC. Napahiya po doon ang gobyerno ni Bongbong Marcos, napahiya ang DOJ, napahiya po si Remula. Ang sabi pa ni Remula, parang nagalit yata siya kay OSG. Kaya naman po mga kareaksyon, si Menardo Guevara, mga kareaksyon, ay talagang inangahan po ng taong bayan. Inangahan po si Menardo Guevara sa desisyon niya na hindi ipagtanggol ang gobyerno sa pagpapadala sa Pangulong Duterte, bagkus tinayuan po ni Menardo Guevara na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa ating gobyerno. Yan dapat ang huwaran o tularan ng mga kawani ng gobyerno. Kung ano sinasabi ng batas, kung anong nasa katuwiran, wala kang pakialam kung sinong masasagasahan. Kaya palakpak sa iyo, hats off at saludo po ang sambayan ng Pilipino sa ating Solicitor General na si Menardo Guevara. At hindi po natin masigurado sa oras na ito, meron pong dumarating na mga ugong-ugong o balita sa social media na talagang itong si Secretary or si Solicitor General Menardo Guevara ay talaga, mga kareaksyon, umalis na. Hindi na po niya siguro makayanan
ang katarantaduang gustong ipagawa sa kanya ng gobyernong Marcos Jr. Ano pa po ang ginawa niya? Ito pa ang ginawa ni, yan. Ayan po mga kareaksyon. Siguro, ito po ang hindi nagustuhan ni Bongbong Marcos. Pagkatapos lumaya, pagkatapos lumaya ni Saba, di umano sa pagkakabasura ng kanyang kaso, na may kinalaman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot dyan sa may pinagbabawal na pagtutulak, may kinalaman sa anong tawag dyan? May kinalaman sa drugs, mga kareaksyon. Ayan po sinasabi natin dyan. Ngayon, ayan ang President Bongbong Marcos was clearly mistaken in appointing Guevara as Solicitor General, as he now appears to be in fact the Duterte sleeper agent out to sabotage the BBM administration that was always warned him about. Sabi pa ni De Lima, parehong nagsilbi na De Lima at Guevara bilang kalihim ng Department of Justice. Kaya mga kareaksyon, parang dinidiktahan dito ni De Lima si Bongbong Marcos na si Bakin, tanggalin, patalsikin si Menardo Guevara. Ngunit hindi po kaya ni Bongbong Marcos na harap-harapan na kanyang kukundinain si Menardo Guevara dahil nga po weak leader si Bongbong Marcos. Kinakailangan pa niyang ipadaan sa maraming mga kapamaraanan na hindi siya masyadong mapag-iinitan ni Menardo Guevara, na hindi maalata na pinapatalsik na siya ni Menardo Guevara. Ngayon si Menardo Guevara, ngayon mga kareaksyon, si Bongbong Marcos ay hindi na siya dapat mag-e-effort dahil itong si Menardo Guevara, balita ko lang, hindi pa ito tinatawag nating hindi pa ito anong tawag doon? Verified. Hindi pa ito verified na si Menardo Guevara ay umalis na sa administrasyong Bongbong Marcos. Di ba? Kasi mapapahiya si Bongbong Marcos dito na kapag si Leila de Lima ay nakulong na naman, papaano? Sinabi na po ng Court of Appeals na wala na po, null and void na ang pagpapawalang sala kay Leila Saba de Lima ng Regional Trial Court. Ngayon, ibinalik po ng Court of Appeals ang kaso ni Leila de Lima doon sa judge na nag-acquit sa kanya. Sinabi po ng Court of Appeals, null and void ang pagkaka-absuelto kay Leila de Lima. Kaya mga kareaksyon, naniniwala po ba kayo na ang nangyayari po ngayon sa administrasyong Bongbong Marcos ay isang sinyales na itong si Bongbong Marcos ay talagang kontrolado ng mga makakaliwang grupo na katulad po ni Leila de Lima, ay kontrolado ng mga katulad ni Ontiveros, ay kontrolado ng mga katulad ni yung mga Makabayad Black. Di po ba mga kareaksyon? Kaya naman, itong si Leila de Lima, mag-enjoy ka na sa mga driver mo. Sabihin mo, ipasyal ka na nila ng ipasyal. Dahil malapit-lapit na naman ng iyong pagbabakasyon sa 4 na sulok ng isang kwarto. Mahababang paglilitis na naman yan. Siguro, nainis si Menardo Guevara. Kasama pa si Leila de Lima sa impeachment ni Sara Duterte na isang akusado na may koneksyon sa pagbebenta o pagkokomersyo ng shabu dyan sa may Muntinlupa, di umano. Di po ba mga kareaksyon? Kaya naman dito mga kareaksyon, makikita po natin dito na itong si Bongbong Marcos ay nararanasan po niya ang silent coup d'etat. Ang silent coup d'etat ay isang sinyales o isang pagpapakita ng mga qualified absentee voters ng gobyerno na wala na kay Bongbong Marcos ang suporta
ng mga absentee voters na miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, PNP o kahit anumang ahensya ng gobyerno dahil walang nakalusot ni isang senatoriables niya sa top 12 dyan sa love or qualified absentee voters. Kaya mga ka-reaction, naniniwala po ba kayo na may nagaganap ng silent coup d'etat sa gobyerno po ni Bongbong Marcos? Naniniwala po ba kayo na wala nang suporta ang Sandataang Lakas ng Pilipinas kay Bongbong Marcos? Tanong lang po yan mga ka-reaction at mag-react po kayo sa comment section. Dako naman po tayo kay Panelo. Alam po ba ninyo si Panelo, hindi po siya, idol ko po ito by the way Attorney Panelo, hindi po siya sumunod doon sa Duterte ng Pangulong Duterte. Mantagin nyo yan, binoto daw niya si Ganire, binoto daw niya si Willie Revillame, binoto daw niya si Tolentino o sino-sino pang binoto niya na wala doon sa Duterte. Mga ka-reaction, ang mahirap pa, alam po ninyo si Panelo, hindi lang si BP Sara ang pinahiya niya sa hindi niya pagsuporta kay Amy Marcos. Hayagang pa niyang ipinahiya ni Panelo ang Pangulong Duterte sa hindi niya pagsunod sa Duterte. Pare sinabi ni Panelo, wala akong pakialam sa iyo Duterte. Basta't ako, 5 lang ang pipiliin ko sa mga kandidato mo. The rest, akong bahala dyan. Wala akong pakialam sa iyo, hindi ko susundin ang sinasabi mo. Unlike Harry Roque, nakikipaglaban siya doon sa dahig. Sumunod siya doon sa Duterte ng Pangulong Duterte at doon sa dalawa ni Sara Duterte, mga ka-reaksyon. Ngayon, heto pa po ang siste. Wala pang tigil na binabanatan ni Sal Panelo si Harry Roque. Kaya ito panawagan kay Sal Panelo Secretary Spoke Sal Panelo, bago pa mawalan ng respeto sa iyo ang mga Duterte supporters dahil ikaw mismo kinalaban mo yung sinasabi ng Pangulong Duterte na Duterte at hindi mo sinunod ang Duterte at binarubal mo pa si Sara Duterte sa pagsuporta niya kay Amy Marcos at ngayon, tigilan mo na si Harry Roque. Alam mo naman ang ginagawa ng administrasyong ito kay Harry Roque kung hindi pang gigipit. Kaya naman mga ka-reaction, itong si Panelo na idol ko, umayos ka sir, umayos ka dahil nawawalan ka na ng kredibilidad. Nawawalan ka na ng kredibilidad. Mismong supporter ng mga Duterte binabanatan mo. Di ba? Binabanatan niya si Harry Roque. Pero dito mga ka-reaction, si Sal Panelo, bitter na bitter po yan dahil natalo siya noong nakarang eleksyon. Binoto ko nga yan Kaya lang hindi ko matanggap ngayon, mismong mga diehard supporters ni Pangulong Duterte ay binabanatan ng inayupang na matanda. Di po ba mga ka-reaksyon? Siyempre, kung babanatan ni Sal Panelo ang katulad ni Harry Roque, anong gagawin natin kay Sal Panelo? Di banatan natin. Di ba mga ka-reaksyon? Kung hindi mo matanggap yung Duterte at hayagang sinabi mo hindi mo susuportan yung Duterte, okay na sa amin yun Tapos hindi mo pa sinuporta si Amy Marcos, ipinahiya mo si Sara Duterte, okay pa rin sa amin yun. Alam mo, Attorney Panelo, ang hindi okay sa mga Duterte supporters ay binabanatan mo si Harry Roque na hayagan ang pagsuporta sa Pangulong Duterte. Di ba mga ka-reaksyon, yun ang ayaw natin kay Panelo. Hindi na Panelo, panalo ngayon Panelo, talo, hindi namin alam kung ikaw ay Marcos supporter o Duterte supporter. Baka Marcos supporter ka, Panelo. Itong si former presidential spokesperson Harry Roque nabigyan na nga ng warrant of arrest. Hindi, sinusuportahan po natin si Panelo. Kaya lang, sa puntong ito, kailangan natin siyang kundinahin. Kailangan natin siyang gisingin sa kanyang pagkabangungot sa sarili niyang interes. Kung may galit siya kay Harry Roque, personal, huwag niyang idadamay si Harry Roque. Huwag niyang idadamay si Harry Roque na dahil may galit kang personal, ay talagang nilalaglag mo si Harry Roque. Huwag naman ganyan. Diba? Huwag naman ganyan. Panelo. Itong si former presidential spokesperson Harry Roque nabigyan na nga ng warrant of arrest and he could be also under red notice ng Interpol
Kilala nyo na po ba si Attorney Harry Roque, Attorney Sal? Because previously you said hindi nyo po siya kilala. And what advice would you also give Attorney Harry Roque? Umuwi na siya. Alam mo, ang problema kasi, meron kang warrant of arrest. Ngayon, abogado ka. Alam mo naman na the burden of proof on cases filed against you is on the government. If it is true what you're saying, na you're innocent, o di ang lakas ng chance mo. Ang magiging problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague. Di ba, hindi po natin alam kung si Panelo ay Marcos supporter o Duterte supporter. Kaya nga nagtataka ako kay Panelo, hindi pa pumupunta ng dahig di ba? Hindi pa niya pinapasyala si Pangulo Duterte. Una, hindi niya sinuportan yung Duterte. Nire-respeto natin siya doon. Pangalawa, hindi rin niya sinuportan si Sara Duterte. Hindi na niya sinuportan ng Pangulong Duterte sa panawagan niyang Duterte. Sasabihin niya, kaibigan niya si Pangulong Duterte. Hindi pa niya sinuportan si Sara Duterte kay Camille Villar, tsaka kay Amy Marcos, o kay Amy Marcos na lang. Harap-harapan yan, Panelo. Pinapaiya mo yung mag-ama. Ngayon, isang Harry Roque, binabanatan mo, Panelo naman. Ano ba talagang galit mo kay Harry Roque? Di ba, buti pa si Harry Roque, mayag balls Di ba, ito, pakinggan po natin. Meron pa bang transparency? Wala. Trinaydor mo ba ang tiwala ng taong bayan? Oo. Kaya itong mga commissioner ng COMELEC ngayon, mga traidor kayo at dapat kayong ma-impeach. Tinawag po ninyong traidor ang Commission on Elections. Alam po ninyo itong si Attorney Respicio. Ako, Attorney Respicio, suggestion lang to unsolicited advice. Tuloy-tuloy mo lang yan. Pero dapat tuloy-tuloy mo yan. Sumuporta ka kay Sara Duterte. Para sa susunod, takbo ka na senador. Para mapahiya ang ang mga taong yan. Next election, takbo ka senador, mananalo ka. Elections, particularly po ang chairman. Sa bagay, attorney naman to, lawyer to di ba? Magaling yan. Kaya niyang balik-baliktar ng batas. Bakit po nyo nasabi yun, sir? Madiin po yung inyong mga pahayag. Taksil, in other words. Bakit nyo nasabi yun, attorney? Traidor ng tiwala ng taong bayan. Sabi, traidor, taksil. Yun. Oo. Sige, sir. Dahil yun ang grounds natin para i-impeach ang mga taong ito. Sa ating konstitusyon, isang paraan lamang para mapanagot ang mga commissioner sa kanilang mga katiwalian. At yan ay through impeachment. So anong grounds ang pwede natin gawin para ma-impeach sila? Ang galing po, gusto ko po siya magsalita. Gusto ko magsalita si Atty. Respicio. Ganyan talaga yan. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos, di ba? Hindi po, yan po kino-comment nila sa comment section. Ako, ayaw kitang mag-resign. Gusto ko umabot ka ng 50 years sa pagka-presidente mo dyan. Tingnan natin kung aabot ka pa 3 taon. Betrayal of public trust. Sa Tagalog, pagtatraidor ng tiwala ng taong bayan. Paano nila trinaydor ang tiwala ng taong bayan? 2 paraan. Ang sabi ng batas, dapat ilabas mo yung source code audit report maraming buwan bago mag-eleksyon. Dahil ang taong bayan ay nagtitiwala sa iyo na ipapakita mo sa kanila na ang ating election process ay maayos. Pero ano ang ginawa mo? Itinago mo ng ilang buwan at inilabas mo lang 2 araw bago mag-eleksyon. Ano pa ang ginawa mo? Yung linagay mo sa makina, version 3.5. Yung na-review, version 3.4. Pagtatraidor ba yon o hindi? Niloko ninyo ang taong bayan. Pangalawa, ang sabi ng batas, dapat yung mga automated counting machines, direktang magpapadala ng data papunta sa COMELEC servers at sa mga transparency servers. Required yan ng batas at mga rules. Bakit ganun ang requirement ng batas? Para kapag magsesend ng data sa COMELEC, kapag manloloko ang COMELEC ng data, syempre mahuhuli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Ang ginawa nila, bago magpadala pala papunta doon sa mga transparency server, naglagay sila ng data center 3 sa gitna. Ang prinogram nila sa mga automated counting machines, yung mga ipapadala sa mga
transparency server, isushoot muna nila doon sa data center 3. So ano na ang mangyayari? Kapag nagpapadala na tuloy yung automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers, syempre, pwede nang baguhin ng COMELEC ang mga data na ilalabas nila sa kanilang mga server. And syempre, since hawak nila yung data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate yung data na yon para mag-match sa posibleng dinaya nilang data doon sa COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala. Trinaydor mo ba ang tiwala ng taong bayan? Oo. Kaya itong mga commissioner ng COMELEC ngayon, mga traidor kayo at dapat kayong ma-impeach. Sir, batay sa batas, gaano po kabigat ang right to suffrage nating mga Pilipino bilang isang demokratikong bansa? Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Pinakamakapangyarihan kahit na sino mang appointed na civil servant sa ating bansa. Tandaan po natin, once every 3 years lang tayong nagluluklok ng ating mga national officials, elective officials sa ating bansa. Ito lang yung panahon na naririnig ang boses ng tao ng direkta. Yun nga ang direct translation ng democracy. Ngayon lang natin na-exercise. Yun ang pinakamalakas na kapangyarihan. Yun pa ang binuwag ng mga commissioner ng COMELEC. Nagmamagaling sila, mas magaling pa sila sa taong bayan. Akala nila sila ang Diyos ng Pilipinas. Sir, nakakarating po ba sa inyo yung panawagan ng taong bayan ng manual recount? At ano po ang epekto niyan kapag iyan ay pagbigyan mismo ng Commission on Elections? Dahil mula Luzon, Visayas, Mindanao, marami nagko-comment lalo na overseas Filipino workers. Ang konti po ng voter turnout sa nagdaang pong eleksyon dahil nga bawas yung kanilang tiwala sa nagdaang electoral process. O sige, gawin natin yan. Kung gusto nyo ng manual recount, gawin natin. Pero ang katotohanan kasi niyan, hanggat maaari, kapag nag-audit ka talaga ng information systems, hindi mo dapat titignan yung mga post-correcting procedures o ma-verify na wala talagang nangyari sa bagay na natapos na. Kaya nga kapag nag-audit ka, i-audit mo siya ng live as they are carrying out yung computer processes para kapag meron silang maling ginawa, makakapagbigay ka ng opinion about sa reliability ng information na inilabas ng computer system. Hindi dapat siya solusyon sa huli, kundi prevention habang ginagawa. Kasi pagkatapos ng computer process, marami ka nang pwedeng doktorin pagkatapos. Marami ng mga factors na pwedeng gawin. Pwede na nilang baguhin yung mga balota, pwede nilang itago yung mga ballot boxes, pwede na nilang gumawa ng palusot para hindi magawa lahat ng mga bagay-bagay na yan. Tulad ng walang budget, walang manpower, wala tayong resources para gawin yan. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay-bagay na yan. Kaya nga, sinasabi ko ngayon pa lang, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating election. Bago lang si partner Admar, sir, isa rin po sa mga pinagdududa po ng ating taong bayan, yung issue po ng overvotes. Ang dami. Anong masasabi mo doon, sir? Milyon din po ang overvotes. Yung overvotes, hindi ko ma-verify kung yun ay result ng maling transmission or kung yun ay result ng conflicted na source code doon sa makina. Pero baka indication yan. Baka result siya. Pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung integrity ng ating software, yung integrity ng ating transmission ay wala na. Kaya hindi ako magtataka kung maraming mga circumstances ngayon na lumalabas na nag-i-indicate na merong widespread fraud. Kaya kapag sinasabi mong may overvotes or kung meron mang ibang bagay na nag-i-indicate ng dayaan, lahat po yan ay valid. At ang bola ngayon ay nasa COMELEC para i-overturn nila yung presumption na sila ay nandaya sa eleksyon na ito. Attorney, balikan ko lang yung sinasabi nyo pong Data Center 3 na wala pala sa COMELEC Resolution 10098 or yung Operation Procedure. Kumbaga, ang nasa Operation Procedure pala, once na binoto na, pinindot na yung start transmission, sabay-sabay sila dapat doon sa COMELEC na server, pati yung sa, nabanggit nyo po, yung sa mga Citizen Arms, mga PPCRV, NAMFREL, pati sa media, dapat sabay-sabay para may transparency na may kumpara mo yung resulta na natanggap nitong bawat isa na ito. So, ang nangyari pala, dumaan pa pala muna sa Data Server 3 bago siya binigay doon sa PPCRV, NAMFREL, media at iba pa.
Wala talaga doon sa batas at rules yung Data Center 3 kasi nga illegal. Kasi nga against siya sa principle ng transparency. Ang transparency po, ibig sabihin, dapat lahat tayo sabay-sabay, independently makakuha ng impormasyon. Para kapag nagsinungaling ang isa sa atin, yung dalawa, mahuhuli ako. Kaso nga lang, kung binulungan mo ako ng una, pero kinokontrol ko rin yung impormasyon na daraan sa inyo, malamang lolokohin ko na rin yung impormasyon na darating sa inyo. Kaya kapag gusto kong lokohin ang impormasyon na dumating sa akin, kaya kong gawin yon dahil in-intercept ko sa gitna yung dumaan na impormasyon papunta sa mga transparent parties. Mayroon ding napansin yung mga citizens sa armed group itong delay, pagka-delay din ng nasa 2 oras. So ito yung nakikita nyo na may minaniobra pa muna doon sa Data Center 3 bago na naibigay kasi 2 oras daw eh. Parang hindi daw ganito sa mga nakalipas. Kasi nga, sabay-sabay, kung na-transmit na ito mula mismo doon sa ACM, sabay-sabay na dapat silang nakakatanggap. Pero sinasabi dito sa report ng NAMFREL, 2 oras ang delay. Dapat wala talagang delay, Admar. Kasi nga, pagkapindot mo sa automated counting machine, may signal sa cellular data or may signal sa Starlink, alam mo naman sobrang bilis niyan, dapat diretso ka agad sa Comelec servers, in split second, darating ka agad sa Comelec servers at sa transparency servers. Sa aming bayan nga, nag-participate ako sa Board of Canvassers. Mag-manual upload kami doon kasi 2 makina ay offline nung gabing iyon. So kailangan namin kunin yung USB para dalhin doon sa proceedings namin at i-upload namin mismo. Nakita ko yung pag-upload. Alam niyo po ba kung gaano kalaki lang pala yung file na i-upload sa mga server? 76 kilobytes. Napakaliit. Itanong po ninyo, gaano kabilis ang average mobile data sa Pilipinas? 35 megabytes per second. So gaano kabilis dapat yung transmission? Less than 1 second. Pero gaano katagal nag-transmit yung manual transmission na yon? Umabot ng minuto. Gaano katagal nag-transmit yung mga papunta sa mga transparency server? Umabot ng ilang oras. Attorney Harold Respicio, meron bang maling nangyari? Posibleng merong may maling nangyari. Bakit? Dahil hindi yan problema ng laptop. Hindi yan problema ng automated counting machine, hindi yan problema ng cable, hindi yan problema ng mga processing ng mga servers, hindi yan problema ng storage capacity ng mga servers dahil ang mga ginagamit nating teknolohiya ngayon pang 2025 na, hindi pang 1980s, hindi pang 1990s. Kayang-kaya nila ang 76 kilobyte na traffic at storage. Ang tanging explanation lang yan ay merong ginagawang active manipulation sa gitna bago mag-landing doon sa kanilang destinasyon. Naku po, hindi talaga titigil si Atty. Respicio dahil hindi pa siya pinapanumpa. Pag pinanumpa na po yan, baka titigil na yan. Alright mga kareaction, ito na po si Secretary Spokes Harry Roque. Milyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD committee, lahat sila, bye-bye WAD committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Matagal na! Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan
karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay, na sa Europa, ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan ng Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Julol! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Hindi! Anong sagot nyo sa kanya? Bangag. Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupil. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Sayaw na naron. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambuska. Mas magaling ka mambuska kaysa sa akin. Ala, katawang Bibigay ko sa iyo, Mike. Para kamoy pa sayaw. Mas epektibo ka. Oh, ma'am. tiko si Ting. Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi ang akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga bangag. Baka sayaw man yung karutan. Hapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Tinoon. And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete.
Okay, lagi patong nila. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Ngay sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete dahil palpak ang puno ng bangag. Akala ba niya magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Kali ka lang, bakit ka narito? Tayo dalawa narito? Ano ang pangalan mo? Positing. Ibang klase. Ha? Taga saan ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan. Pwede niyo akong kidnapin papunta ng Luxembourg. Okay? Apon. 4 na oras, ha? Oo. At anong papakain mo sa akin? Maraming papakain sa akin. So, ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong ginawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, wala pa rin serbisyong makukuha, mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, galing ng Kongreso, nung minsan. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa Kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumaki ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto. Bulok na sistema, pero at least may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kalye ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh my ano God. lang natira para sa proyekto? 0%. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ngang serbisyong binibigay? Tama. Lahat corruption ang sabi ng aking number 1 buskador. Yes. Madam Buscador, I am now declaring you as Madam Buscador of Europe. Mami Kusiting, mabuhay. Maya-maya, paakating kita rito. Na. At sasayaw tayo na Bangag. Lahat tayo, ha? Alam niyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot. Akala naman niya, palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, titigil na tayo sa bangag. Nagkamali siya dahil talagang Sakit na ba ya gamay? papatuloy natin yan hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Ang mga buto. Correct? Tama. Kaya ang Pilipinas, sinuka sila nung huling halalan. Totoo po, 5 lang ang pumasok sa ating inendorso. Pero napansin nyo ba, yung mga kandidato natin, Malingaw ko na, hindi Nabi. natin makakakilala. And yet, ang mga boto nila, halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang pruweba na ang taong bayan Anong na? nagdesisyon. Ang mga taong inendoso lamang ni Tatay Digong ang karapat dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon, tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan
bye-bye soon, mga banga. Ay, salamat din na butod. So ang tanong ko sa inyo, Bakit kayo na, ha? sino pa rin ang pinakamagaling na May exempted. presidente ng Pilipinas sa kasaysayan? Duterte! 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 Ano ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Ano, laban lang din mo dihan napita. Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama, mali? Tama! Ang mga Europeans, pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyod ng karamatang pantao. Tama, mali? Tama! Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama o mali? Mali! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong? Akala ko ba ang Netherlands ay isang kampyon ng karapatang pantao? Shout out Bakit to Langga pinapayagan Chan. nilang ikulong sa kanilang teritoryo, bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidnap? Tama ba yan o mali? Kaya kailangan magsalita kayo, mga Pilipino sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawaging pansin ng inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? Tama! Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union, magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila? Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino magdi-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Uber. Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama o mali? Tama! Nako, sinisenya sa dako. Masyado na raw akong matagal. Mukha na raw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Hindi pa pwede tayong dalawa mag-ano rito. Magtatandem. Tagiya! Tagiya! Madam Buscador Yes! from Luxembourg. Palakpakan natin! Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Akala mo, ha? O yan. Halika na! Huwag ka na muna maghumad! Nako, may asawa na po ako. Huwag ka maghuhumad. Bumalik ko. Ayan. Habang naguhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Ayan. Nadiri, nadiri. Madam, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Gusto Lord. Ang iyong mga buska. Mag-ingat ka. Baka tulamin ka. Wala na po, hindi sa Dr. panas Wala. at madulas. Ang restart lagi dito, no? Kulawin daw tayo ni Bakwak. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Bahala na lang ako. Pasala na. Alam sa lang buto. From Luxembourg. I am
ikaw ba'y naging beauty contest ka? Bakit ganyan ka magsalita? Parang maya-maya, magbibikini ka na sa swimsuit competition. Hindi! Pinaglaban ko lang si Tatay Digong! Anong mensahe niyo sa mga bangat? Bumuwa ka na dyan! Resign! BBM, resign! Kayo, sang-ayon ba kayo? Yes! Bring him home! Ang Tatay Digong, iuli na sa Pilipinas! Misaya ako dong. Okay lang yan. Basta naintindihan ko sinasabi mo. So anong sigaw natin? Sinong dapat mag-resign? BBM! Simangan! Gawin mo naman chat, nakakainis ka labanin sila mga chat. BBM resign. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Now na! Meron ka bang special message kay Liza Tanas? Oh, I like that. Ayay! Parang mapapalitan akong trabaho nito. Anong oras na? Meron pa tayong buong araw at gabi. Ako wala akong... Murag mailisan ako. Ito ba? Relo! Hindi ko gumusayaw. Ano ba? Relo! Wala rin dito yung misis ko. Aroy! Nindot tayong tanawon! Hindot ko no kayo. Na, mula ka ora ba na? Buto! Ano mensahe mo kay Liza Tanas? Ay! Madam! Madam Lisa! Hay nako! Ikaw man ang... Bisaya ko do? Ako mo? Ito man ang Tagalog, wala man akong Tagalog. Bisaya lang ha! Oh, sige! Halo-halo kini ha, halo-halo. Nalaon ta naman na torneo, nabaktoyo naman na. Ang akong mensahe nimo, Madam Lisa, Eh, Bisaya man di ay. ang butong na pa ba kakaroon sa Manila sa Pilipinas? Papauli. Wa man na naawa na siya diha. Oh, ay dili man na siya pwede mulakaw. Kung layo kay naawa ko. Nabaya. Oh, ang akong mensahe. Ang butong kinsay atong presidente. Ha? Kusog-kusog ba? Sa torneo, dalawa. Ang atong presidente sigurado? Ay, inyo na lang nato silang duha. Silang duha. Ang presidente. Ang babae, ang nagmuestra. Ang tagasunod, ang correct. Akala mo, di ako marunong mag-Bisaya. Akala mo, mabibenta mo ako, ha? Sunod-sunuran daw ang presidente. Tama, mali? Sino may kasalanan? Diba? Anyway, di na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kay Tatay Digong. Yung kapatuloy niyong suporta ang nagbibigay buhay sa kanya habang siya ay nakakulong. Kung wala po kayo, wala na rin siguro siyang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sayaw muna, sayaw! At bilang pagwawakas, kinakailangan buskahin natin sila. Meron ba kayong tugtog niyan nung bangag-bangag-bangag? Wala, akin na. Nasa TikTok meron na. Kayo, hindi kayo naganda ng sound. Ayun na lang ang mukanta, kami musayaw. Okay, Lahat tayo magsayaw. Maraming songwriters dito. 2, 3! Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Giwe, giwe, giwe. Giwe, giwe, giwe. Giwe, giwe, giwe. Butod, butod, butod. Patay. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Yes! Salamat po. Duterte! Mabuhay po si Tatay Digong! Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Duterte! We love you, tatay! Ingat ka dyan sa inyuhay mo ang pagbakasyon. Hindi na siya tapos, oy. Alright, that's Attorney Roque and Ma'am from Luxembourg. Ito yun, di ba? Finish tayo.
So Finish mo muna now, sandali.